Paano mo nga ba malalaman yung feelings or yung nararamdaman ng isang lalaki sa'yo? At ano yung mga dapat mong gawin at dapat mong malaman para at the end of the day, makukuha mo na talaga siya? Sometimes gulong-gulo ka na kung seryoso ba siya sa'yo, kung mahal ka ba talaga, ano ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Kasi sometimes yung action niya ay hindi nagmamatch sa kanyang sinasabi. So, maaaring sinasabihan ka na mahal ka, pero yung action niya is opposite naman. Hindi naman niya pinaparamdam yung pagpapahalaga niya, yung care niya. All in all, hindi mo nararamdaman yung pagmamahal niya. Meron naman yung ramdam na ramdam mo yung care niya sa'yo, pero opposite naman yung kanyang sinasabi. Kaya ngayon, naguguluhan ka kung ano ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Lagi niyong tatandaan nito, itatak niyo sa kokote niyo. At kung sino man ang kukontra, halika dito, babadukan kita. Anyway, joke lang. How he treats you is how he feels about you. Kung paano ka itrato, kung gaano ka itrato, yun din yung nararamdaman niya para sa'yo. Oops, teka lang. So, ganito kasi maaaring any person, maaaring kahit sino, ay i-treat ka ng maganda, maayos yung pakisama sa'yo. Ipaparamdam nila na they care about you. Ito ang lagi mong sisilipin sa kanya. Kung yung mga bagay ba na pinapakita niya sa'yo, which is you feel good about it, ay meron bang consistency? Or baka for the meantime lang, for the short period of time. Kasi anyone can do that, di ba? Anyone can treat you ng maganda, ng okay, that they care about you. But yung taong nagmamahal lang sa'yo, yung nagtatagal, yung may consistency, yun yung silipin mo. Kasi baka kapag nakabase ka sa at that moment lang, yung isang beses, dalawang beses niya lang ginawa, maaring he just playing. Maaring playboy yan. Kumbaga diskartehan niya lang yan para makuha ka agad. Okay? So dapat be wise ka. Kasi ito ang lagi mong tatandaan kapag ang lalaki ay mahal ka talaga. Kapag ang lalaki ay may malalim na pagkagusto sa'yo, lagi siyang mag-e-effort para sa'yo. Lagi siyang mag-iisip ng mga bagay to give the things that you desire. Okay. Ito na naman tayo magkakatalaw. Kasi ang babae, ganito. The reason kung bakit hindi mo nakikita yung mga bagay na gusto mong makita sa kanya, yung mga sana'y gagawin niya sa'yo. Diba? Meron kang mga desire or meron kang mga bagay na ine-expect from a guy dahil normal lang sa isang relationship, diba? Na like for example, dapat sweet siya, dapat binibigyan ka ng ganito, or dapat inaalagaan ka the way na ganito. Yun yung mga bagay na desire mo. Pero bakit wala kang nakikita na ginagawa niya? Ibig ba sabihin, niloloko ka or hindi siya seryoso sa'yo? Ganito, sometimes kailangan mo na maging considerate sa relationship. Okay? Huwag mong bigyan agad ng panghuhusga. Ganito kasi, sometimes ang lalaki, hindi lahat ng bagay ay alam nila. Hindi lahat ng ine-expect mo or nasa utak mo or yung gusto mo na mangyari, alam nila. Bakit? Dahil lahat tayo, lumaki tayo sa iba't ibang environment, iba't ibang kultura, iba't ibang magulang ang nagpalaki sa atin. Kaya naapektuhan yung personalities natin. Magkakaiba tayo ng personality. Like for example, lumaki ako sa pamilya na hindi uso or hindi namin kultura yung pala I love you sa magulang, sa mga kapatid. Pero the way na i-show namin yung pagmamahal namin magkakapatid or magkakapamilya ay kapag merong nangangailangan, andun kami, magtutulungan talaga kami. So, hindi kami masyado sa words, pero more on action kami. So, ganun din. Like for example, na jowa mo ako. Okay ba? Available ka ba? Like for example, na jowa mo ako, ang way ng para iparamdam ko yung pagmamahal ko sa'yo is not words, kundi sa action. Okay? So, yan yung lagi yung tatandaan na kapag meron kayong desire, meron kayong gusto na gawin ng isang lalaki sa inyo, napakahalaga na malaman niya yon. Napakahalaga na sabihin mo sa kanya and don't expect na alam niya lahat ng bagay na gusto mo. Kasi nga, hindi lahat ay pare-parehas ng level of thinking, hindi lahat ay pare-parehas ng personalities, ng pagpapalaki, ng environment na kinalakihan. Kaya, oftentimes na alam niya yung mga bagay na gusto mo.
Okay? So, don't judge agad na, hindi niya ako mahal, bakit hindi niya ito ginagawa? Kailangan mo din na maging considerate. Kailangan mo na pag-isipan na ganito. Ngayon, ang pagkakaiba ng player or yung hindi seryoso sa seryoso ay yung hindi seryoso, magbabackward yan. Hindi niya gagawin yung mga desire mo. Lalo-lalo na kung alam niya na medyo malulugi siya, matatalo siya. Or alam niya na parang hindi ganun ka-favor or favorable sa kanya. Kasi hindi nga siya seryoso sa'yo. Pero kapag ang isang lalaki ay seryoso sa sa'yo, yung feeling niya ay talagang nasa'yo, he will do everything to make you happy. To provide the things that you desire. Lagi mong tatandaan yan. Pero, may limitation kasi ng mga bagay na i-ask mo sa kanya. Yung mga bagay na sabihin mo sa kanya. Baka, very impossible naman kasi na mangyari. Diba? Baka hihingi ka ng Ferrari sa partner mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, pero wala naman talaga siyang kakayahan. So, kailangan mo din na i-consider naman, kailangan mo din na tignan naman kung posible ba or kaya niya bang may provide ito or hindi. So, ngayon, ang point ko lang dito is that kapag ang lalaki ay hindi seryoso sa'yo or he's just playing or sex lang yung habol sa'yo, he will not put an effort. Or kung meron man siyang effort, most of the time, dapat merong bayad. Dapat meron agad kapalit. Like for example, dapat kapag nag-effort siya, maikama ka. Example lang naman yun. Hindi naman lahat, okay? Hindi naman lahat. Or yung iba talagang lumalayo na, tumatalikod na. Dahil baka sasabihin niya sa'yo is that you're asking too much, napaka-nagger mo na, napaka-demanding mo na, ano ba? Which is, hindi ka naman ganun ka-demanding, hindi ka naman ganun ka-nagger. Kumbaga, meron ka lang talagang gusto na desire, meron ka lang gusto na gawin niya din, pero hindi niya magawa, tumalikod siya. Word of the day, you're not asking the wrong thing, but maybe you're asking the wrong person. Because if you're asking the right person, he will try his best para lang may provide kung ano man yung hiniling mo sa kanya. Kasi sometimes, hindi naman niya talaga kaya, pero makikita mo na mag-e-effort siya, nasusubukan niya. Kasi nga, uulitin ko, kapag nasa'yo yung feeling ng isang lalaki, kung gusto ka, kung mahal ka ng isang lalaki, he will do or he will try to do his best para lang mapasaya ka. Kasi yun yung pinaka-ultimate kasi na parang nasa instinct na namin na kapag meron kaming mahal, meron kaming iniirog, ay talagang gagawin namin ang lahat, mapasaya ka lang. Mag-e-effort kami, mapasaya ka lang. At kapag nakikita namin na masaya ka, masaya din kami. So, kung wala siyang ka-effort, maybe you're in the wrong person. Maybe lang. It's up to you. Pag-isipan mo. So, ang next na way kung paano mo malaman kung anong nararamdaman niya sa'yo is, andito, intuitive, ano ang tawag doon? Intuitive. Kahit gaano pa ka-effort yung binibigay niya sa'yo, kahit ano pa yung ginagawa niya sa'yo, pero parang hindi ka convinced or parang andito parang hindi totoo, ramdam mo na parang peke, parang bakit ganito? Okay? So, isa din yun na basehan na talagang hindi siya seryoso sa'yo. Kasi alam ng sarili mo kung ano ang difference ng seryoso at hindi. Or ano ang difference ng player at true lover. Napagdaanan mo na ba? Naranasan mo na ba yan? And isang way para malaman mo kung ano yung feeling niya sa'yo is, of course, to pray. Pag-pray mo. Kasi sometimes, may mga tao na dumadating sa buhay natin, akala natin siya kasi nasa kanya lahat, nakikita mo lahat ng mga bagay na gusto mo sa kanya, pero yung pala, hindi naman yun yung nakahanda na binigay ng Diyos para sa'yo. So, napakahalaga na ipag-pray mo. Napakahalaga na humingi ka ng discernment mula sa Diyos na, Lord, siya ba talaga? Make a way para malaman ko kung siya or hindi. Kasi kung hindi siya yung para sa akin, kahit masakit para sa akin, your will be done pa din. Kasi alam mo, ang Diyos mas alam niya yung the best na para sa'yo. Yung akala mo na the best na para sa'yo, ay meron pa palang mas the best na bigay ng Lord para sa'yo. At hindi kanya bibigyan ng mga tao or yung partner na ikapapahamak mo. Depende lang kasi sa'yo.
Depende lang, baka pinilit mo, di mapapahamak ka talaga. Pero kung talagang yung naka-plans para sa'yo, hindi ka bibigyan ng dahilan para mapahamak ka. Because he know what the best for you. So that's it for today's video. I hope na nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat. Ingat po sana kayo palagi. And God bless. Paalam.